At speaking of choice, ito na naman po si Manang Amy gumagawa ng kwento. Ngayong araw to sumakit yung ulo ko nakita ko to. Bilang isang Marcos loyalist, hindi ko sukat akalain na ito ang magiging ito po ay ang magiging sakit ng ulo sa aming mga loyalista ngayong generasyon namin. Third generation na po ako na loyalista. Yung lolo ko, both sides, mga Marcos. Yung mga pagmagulang ko, Marcos din po. Ako, lumaki po ako na Marcos loyalist. At ito po si Manang Amy ang sakit sa ulo namin ngayon. Paano yan? Manang Amy claims 5M cash offered to Solons for VP Sara Duterte's impeachment. How cheap? Saan magagaling yan? Manang, walang logic ito mga kaibigan wala itong logic. Alam nyo kung sino dapat ang dapat naglalabi ng bayad sa mga Solons para hindi ma-impeach si Sara Duterte sa House of Representatives? Dapat kampo ng mga Duterte, sila yung dapat yung nag-o-offer ng bayad. Kasi siya yung may kailangan na hindi siya ma-impeach sa House of Representatives. Alam po natin na mayroon pong plenary. Magko-convene po ang plenary ngayong darating na Lunes, May 11. Magbobotohan na po. Kung iaakyat po doon sa Senado ang mga articles of impeachment. Kung sino ang mga nangailangan na siya ay makalibre, siya yung dapat nagtatrabaho, tinatrabaho, kinakamang, may term po sa Bisaya, kinakamang or ginagapang. Dapat yung kampo ni Sara Duterte ang gumagapang sa mga mambabatas para sabihin na wag sila bumoto sila ng no to impeachment. Dapat yung kampo ni Sara Duterte ang gumagawa niyan. Kasi so far, alam po natin, meron na pong sure votes ang kailangan lang po talaga na vote sa lower house para po matransmit na sa Senado is 106 votes. There are more than 300 representatives sa Kamara. Sa 106 na yun votes, sigurado na po yung mga members ng House Committee on Justice na pumapalo sa 55 members. Boboto po yun ng yes to impeachment kasi yun po, unanimous nga po yung kanilang committee report. Unanimous nila binotohan doon paakyat sa plenary. So may 55. Kailangan na lang another 60 votes. Ang pinakamalaki po na political party na pinakamaraming member sa House of Representatives po ay ang Lakas CMD. At alam natin ang ito pong Lakas CMD ay pinamumunuan ni dating Speaker Martin Romualdez. Makakakuha po din po ng votes, malaking votes, yung impeachment doon sa Lakas CMD. Ang baka lang mag-vote ng no doon ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nandun pa rin po sa Lakas CMD. Pero ang head nila ay si dating Speaker Martin Romualdez. Meron din pong manggagaling sa PFP kung saan po nandoon ang first son, presidential son na si Majority Floor Leader Sandro Marcos, nandoon po sa PFP.
si Speaker Bogie D nandoon din sa PFP. Yan po ang political party ni PBBM. Makakakuha din po doon ng mga boto doon. Ang NUP na pinamumunuan ni Congressman Puno, makakakuha din po doon. Meron pa yung mga party list, Akbayan, nandoon, yun lahat sila. Makakakuha ng boto doon. So yung 55 votes ng House Committee on Justice, posible pong mapunuan po hanggang ang aking estimate, parang estimate ko lang baka umabot po 110 to 180 ang boboto sa Lunes. More than enough na po yun. More than 106 votes na po yun para iakyat agad sa Senado yung articles of impeachment sa Lunes. Ang sabi po ni Representative Redon, ang tingin niya aabot na 180 votes. Ang iba po, conservative na po yan conservative na po yan, 180. Yung iba po tumitingin po ng baka pumalo, baka maging parehas last year na pumalo po sa 215 yung boboto para sa impeachment. At last year nga po ay yung 215, nadagdagan pa po yun, pumalo pa po yun sa 245, yung iba humabol pa. Last year ito. So this year, baka magkaroon tayo ng deja vu, baka pumalo ng 215 ulit. So Manang Amy ang tanong, bakit pa sila kailangan i-bribe? Bakit sila kailangan i-offer ng cash? Yung nag-o-offer ng cash, yung nangangailangan na paboran sila. Yung hindi na kailangan to ng cash. Kung kusa na yung mga mambabatas mo boto to impeach yung best friend mo, buti hindi ka pinagseselosan ni si Leica sa Lopez, Manang Amy, or pinagseselosan ka nun. Buti hindi nagtataka ko bakit hindi to si pinagseselosan ni Zuleika, or siya yung nagsiselos kay Zuleika. Kasi mas close yun si Zuleika. Halos everyday yung nakikita ni ni Sara. Ito ewan ko. So yun Manang, yung mas logical kung kayo na mga Maki Duterte, Maki Sara Duterte, Maki himod-puwet ng mga Duterte, kung kayo na grupo or kayo yung mas maniniwala kami kung kayo yung gumagawa ng paraan para yung mga ganyang klase na mga bribery na claims na kasi kayo yung may kailangan. Kayo yung nangangailangan ng votes. 'Di ba? Kayo yung nangangailangan ng votes doon sa Kamara para paboran kayo, para hindi ma-impeach yung kaibigan mo. Bakit mo tinatapon yang gawain na yan sa iba? Sabi ni Irma, tama ka ma'am, tunay na may gininto ang puso at isipan ng mga mag-amang Marcos. Without Amy, baka si Amy, kahit noon pa daw, kwento ng mother ko, si Amy Marcos, kahit noon pa daw, pasaway na yan siya, black sheep nga daw yan. Nangaagaw ng asawa ng may asawa. Doon sa mga nabuhay na ng Gen X, buhay na nung 1960s to 70s, alam ang karakas ni Amy Marcos. Diba? So next, ngayon lang to.
News update sa mga extortionist. News update sa mga extortionist ng extortion, ng blackmail. Sige, kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng extortion, blackmail na lang para madaling maintindihan. Update, release orders kina Franco Mabanta at 4 na iba pang respondents inilabas ng Pasig RTC Branch 167 matapos nakapagpiyansa ng 120,000 pesos. Kaugnay ito ng reklamong robbery, extortion tungkol sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapagpiyansa. Tapos yun lang. Tingnan natin ano bang ano nito. Hanapin ba tayo? Hindi pa ako satisfied. Tawag dito? Bago lang pala talaga to. Kanina lang pala to. So, sabi dito sa news, ano to live. Nag-post sila ng bail, 120 each times 5. Silang lahat po ay nagbayad ng, magkano yun? Much money pa rin. Paldo pa rin sila kahit hindi natuloy yung kanilang pangingikil. May money pa rin pala. Akala ko wala na silang money kasi wala na eh. 120 times 5 kasi 5 sila, di ba? 600,000 silang 5. Nagbayad sila para po sila mag-avail. Sila po ay napasok sa Bureau of Corrections Detention Facility sa building number 40 ng New Bilibid Prison, Bucor Compound sa Muntinlupa City, at sila po ay dinidirekta na i-release na yung mga respondents. Yun doon sila napasok. Sabi ng kanyang abogado na ine-exhaust daw lahat ng possible legal remedy available just to ensure that the case will be dismissed and our clients will be released as soon as possible. Alam natin sila ay inaresto kasi po sila ay nangingikil. Yon. Ngayon, ang hinihintay po natin, mga kababayan, galing sa PGMN ay i-release na nila yung sinasabi nilang 90-minute video na ginawa nila at talagang sinuri nila for 5 months, ni-research daw nila for 5 months yung 90-minute video patungkol sa involvement daw ni dating Speaker Martin Romualdez sa flood control. Hinihintay namin yun. Hinihintay na nga namin, ilang araw na hanggang ngayon wala pa. Pati yung si CJ Hero, wala na. Asan ba yun? Bakit yung GC ninyo, Franco, bakit yung GC ninyo, nag-housekeeping? Tinanggal nyo lahat ng mga kasama nyo doon sa GC ninyo na peanut gallery, PGMN anchors. Bakit ganon? Bakit kayo, pati si Edo Manzano, tinanggal nyo doon sa GC? Nakabago-bago lang nyo recruit. Kawawa naman yung tao. Ngayon, hinihintay naman po namin kung ipalabas nila
ng grupo ni Franco Mabanta yung pinasinasabi nila na 90-minute video. Ilabas nyo na. Patingin kami sa ginawa ninyong ang resulta sa inyong research for 5 months at saka inedit-edit ninyo. Pakipatingin kami. Titingnan namin yung pinagyabang ninyo. Ang problema lang dyan, kung malaman ng mga tao na ginawa-gawa lang ninyo, kasi talagang plinanuhan ninyo i-target yung mambabatas na yon dahil galit lang kayo sa kanya. Gusto nyo silang siraan. Gusto nyo siraan yung tao. Patingin kami kung gaano kagaling kayo manira. Gumawa ng fake news. Patingin kami. Franco, hindi ka na nahiya. Kailangan ka, ilang times ka ba bibigyan ng ilang times ka ba dapat bigyan ng chance para magbagong buhay ka? Nag-rehab ka na and all, hindi pa rin, walang talab, walang gamit yung rehab mo. Ilang tao na nagbigay sa'yo ng pagkakataon na para magbaguhin mo yung life mo. Ngayon, paano yan? Nahuli ka na naman sa ginagawa mong ganyan na racket. Wala kang kadala-dala. Tapos pinapalabas mo pa na ikaw yung biktima dahil yung si Martin Romualdez ay pumunta diretso sa NBI at nagpatulong dahil kinikikilan mo nga siya. Tapos ikaw pa yung hero. Franco, ikaw yung hero sa kwento na ginagawan mo ng masama yung isang tao, kinikikilan mo, yun po yung issue eh. Yun yung issue. Kinikilan niya yung isang tao, tinakot-takot niya, kung hindi sila bigyan ng pera, ay ilalabas nila yung kwento. Yung ginawa nila ng kwento na si Martin Romualdez, dumiretso, siguro hindi nila sukat akalain na yun yung gagawin ni Romualdez. Dumiretso nagsumbong sa NBI. Yan po ang ginagawa ng matitinong mga tao. Yan ang ginagawa. Kung merong nananakot sa inyo, kung kayo po ay natatakot, doon po ang normal reaction ng tao na alam na wala naman siyang ginagawang kasalanan. Pupunta sa otoridad, manghihingi po ng tulong sa ating mga otoridad, police, NBI, sa law enforcement agencies natin. Manghihingi kasi they are there to serve and protect. Yun po ang mandato ng mga police natin, mga law enforcement, ng NBI, to serve and protect. And the former speaker asked protection immediately, called the attention of NBI and told the NBI, "Sir, may tao na nangikil sa akin. May sinasabi na ipapalabas, siraan ako kung hindi ako magbabayad ng ganitong halaga sa kanya." Tapos ngayon, ang hero si Franco na gumagawa ng kabulastugan, yan yung gagawin yung hero, maninikil. Remember again sa sinabi ko, ang sinungaling ay kapatid po ng magnanakaw. Ang PGMN, hindi ito ang first time na nasangkot si Franco Mabanta sa ganyan na klase ng mga issue. No. There was a reason why he was let go by yung hindi pa po presidente at first lady sila PBBM at saka si FL nung siya po ay nilet go. Wala pa po sa Malacanang. But he was let go by the first couple back then. And I know, na si Franco Mabanta will never be in the employ of the Marcoses again. Hindi na yan siya kukunin ulit. He can never work with them, for them, wala. At natapos na po yung chapter na yon. At yung attempts ngayon ng mga which is weird.
Yung mga attempts ngayon ng mga DDS SOCMED influencers na dinidistansya ang sarili nila kay Franco Mabanta dahil sa issue na yan, na sinasabi na tao daw yan siya ni BBM, matagal na po yan siya hindi tao ni BBM. Hindi na po nga yan sinukonsider na friend ni PBBM eh. Dahil nga meron na yung ginawa dati. May kasalanan yan. Na-rehab yan. Oh. Ngayon sinasabi nyo, tao yan ni BBM. Excuse me, tao yan ni Duterte. Mas tao yan ni Duterte. Si Franco. Tingnan nyo lang yung lineup nila dyan sa PGMN. Eh, mga DD shits yun eh. Yung mga SOCMED influencers nila doon. DD shits yan eh. Yung nasa likod ng PGM, mga DD shits yan. Huwag silang ngayon gusto niyo ngayon na careful kayo na hindi masali yung pangalan ninyo, makabit yung pangalan ninyo kay Franco. Ano klase kayo mga kaibigan? Dapat i-defend pa ninyo. Lumabas kayo at i-defensahan ninyo yan si Franco Mabanta at magsisigaw kayo na yung kanyang ginawang pag-extortion ay kanyang freedom of speech. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng naratibo na yan. Na yung pag-extortion at blackmail is equivalent to one's freedom of speech. Let's see it. Let's see the logic behind mental gymnastics kayo. Sabihin nyo sa mga tao na yung pangingikil ay expression ni Franco Mabanta. Freedom niya yon na pangingikil ng isang mambabatas na ginawan nila ng kwento at tinakot nila na gusto nila bayaran sila para para manahimik yung kwento. Babayaran ni Romualdez ang PGMN na hindi ibulgar yung kanilang ginawa na kwento. Tapos nagyayabang ang mga taga PGMN na sila po ay journalists. Mga walang hiya kayo. Hindi yan ang gawain ng journalist. Yung gumagawa ng content, ng istorya, ng kwento, ng sulat, tapos mapanira, tapos kukontakin mo yung subject mo na sinulat mo, ikwentuhin mo na, huy, bayaran mo ako. Kasi kung hindi mo ako babayaran, ito ay ibubulgar ko. Hindi po yan gawain ng mga journalist. Kung kayo po ay tunay na journalist, investigative journalist, walang ganyanan. Wala po yan sa ethics ng pagiging journalist. Yung ACDC, wala po yan. Yung gumagawa po ng ACDC na mga manunulat, hindi po yan tunay na manunulat. Kulang yan sila sa training. Damay po sa ginawa ganito ni Franco Mabanta. Damay po lahat ng mga nasa journalism. Nasa linya ng journalism, sa mga manunulat, sa mga investigative reporter, sa mga yung broadcast, media. Hindi po ako man sumusulat po ako at napaka-importante po sa akin yung integridad at saka kredibilidad. Once na yun po ay mawala, wala na pong saysay, bakit ka pa magsusulat? Wala na maniniwala sa'yo. Iniingat-ingatan po yan ng mga manunulat. Yung kredibilidad tsaka integridad, which winaldas lang ng PGMN. Dahil gusto nilang magkapera, mga warta sila. At ang kanilang target pala ay itong si Martin Romualdez, na alam naman po natin may kaya po. Meron po talagang kaya si Martin Romualdez. Matagal na po sila mayaman dahil mayaman po yung angkan niyan. Yan pa talaga yung ninyo, tinarget ninyo si Martin Romualdez. You forget, Martin Romualdez is a lawyer. You also forget that Martin Romualdez
is much more of an operator than you. Martin Romualdez, operator po yan, mechanic. Yan po yung tinatawag namin sa politics na political mechanic. Grabe po yan mag-troubleshoot si Martin Romualdez. Hindi lang ninyo napapansin. Tahimik din po yan magtrabaho. Pa-smile lang yan, parang teddy bear. Pero grabe po yan maniobra. Hindi po yan basta-basta. Mentor po niyan si Gloria Macapagal Arroyo. At yan siguro sa lahat na naging prodigy. Sa lahat po na dumaan sa pagiging prodigy ni tinuruan or na apprentice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito po si Martin Romualdez ang talagang nakakuha lahat, naka-absorb lahat ng mga tricks of the trade. Tapos yan yung pinili ninyo, Franco, na i-blackmail. Yan yung pinili nyo i-blackmail. Ngayon, paano yan? Akala niyo natakot nyo yan? Ang ginawa niyan, pumunta sa NBI at kayo ngayon ang caught red-handed. Hands inside the cookie jar. At nagtititili yung inyong isang nagtititili doon sa Cebu, all the way from Cebu City, doon yung isang abogado ninyong anchor na freedom of expression mo, yung pagingikil nyo. Saan yan ang freedom of expression sa mundo ng mga Duterte? Ganyan ba? Next, Chris. Na high blood ako. Ito pa. Chris. High blood din to. Isa pa to. Wala na tong batang ito. Lahat na lang inaway. Lahat na lang inaway ng batang ito. Ano ba to? Loren! Ano ba tong anak mo? Lahat na lang inaaway nito. Kapwa ninyo mga Batanggenyo. Sabi dito, may huweteng pa ba sa Batangas? Kamusta ang STL? May connection ba ang mga Recto at Guardiola? STL po ay nasa ilalim po yan, mga STL. Ewan ko sa huweteng, ha? Hindi ko alam sa huweteng. Tanungin mo kaya si Manong Chavit. Oy, Promil Kid, tanungin mo si Manong Chavit. Yun po, maano yun, kabisado po niya basta mga huweteng-huweteng. Pero itong STL, mga kaibigan, ito po ay nasa ilalim ng PCSO na. Meron na pong mga legal na STL outlets. Philippine Charity Sweepstakes Office po ang nagmamando niyan. So, hindi ko alam kung bakit, Leandro, Huy, Leandro, bago ka gumawa ng mga ganito na mga, harapin mo yung issue sa'yo ngayon, yung nakita na video, nagbibigay ka 500 pesos sa mga nakalinya na mga estudyante. Ano yon? Di ba nakita mo ninyo yung picture? Nakita niyo yung picture ni Leandro Libiste sa isang, I think, basketball court yon. Tapos may nakalinya na mga tao, binibigyan niya pera isa-isa. Meron po akong video, nakita ko po yon. At isa na naman po yung issue kasi nakatawag pansin na po yon sa COMELEC. Yung video na yon, pinansin na po ng COMELEC. Leandro, hindi pa lang dyan nagsisimula yung sakit ng ulo mo, boy. Yung DOE, Department of Energy, kinakatok ka na naman, Leandro. Kinakatok ka sa penalty mo na 24 billion pesos. Bayaran mo na daw yung 24 billion pesos penalty mo
dahil hindi mo nga natupad na magbigay yung mga kumpanya mo ng 12,000 megawatts na kuryente na solar, galing sa solar. Hindi mo tinupad yung inyong kontrata. Kaya nagkakaroon problema ang Luzon grid. Kulang ang supply. Dahil yang prenamis mo na 12,000 megawatts na dapat produce ng solar farms mo. Wala, hindi ka tumupad. Ikaw yung may pagkukulang. Kaya ngayon, dahil sa nangyari na yan, bayaran mo yung penalty. 24 billion Promilkid. Ibalik mo na yan sa kaban ng bayan. Yung 24 billion pesos na penalty mo. Diba? 33 billion naman yung, diba, sinangla mo yung kumpanya mo. Kaya Manny Pangilinan, nakuha mo yon for 33 billion pesos. O di, isauli mo yung 24. Meron ka pa namang magtitirang ilang bilyon. Kaso may sinabi ka. May binulgar ka doon nung nag-privilege speech ka na tinanggal yung privilege speech mo sa House. Mismo sinabi mo, harap-harapan, nasa podium ka, nung tinanong ka ni Deputy Speaker JJ Suarez kung magkano yung nagastos mo sa iyong pag-eleksyon nung nakaraang midterm election. Sinabi mo doon, narinig namin, nanonood, na ikaw ay naglagay ng 6 billion pesos sa isang foundation. At yung foundation ay siya yung ginamit mo na magtustos sa election mo. 6 billion sa isang foundation na doon mo kinuha yung iyong campaign funds? Sure ka, boy? Nilagay mo ba yan sa sose mo? Ha? 6 billion, ang laki-laki naman ng ginasto mo na kongresista lang yung tinakbo mo. 6 billion parang tumakbo ka niyan pagka senador o pagka presidente ng Pilipinas. Pero 6 billion dyan lang sa Batangas, 1st District. Dineclare mo yan sa sosi mo, boy? 6 billion? Nahuli ka Nautal-utal ka nga, di ba? Bawal yun, boy. Hindi ka ba nasabihan ng mother mo, boy? Ha, Promilkid? Hindi ka nasabihan ng mother mo? Sa bagay, hindi mo nga pala inaano yung mother mo, hindi mo nga pala nirerespeto kasi sinabi mismo ni ES Executive Secretary Ralph Recto na ikaw ay may attitude na mismong binabastos-bastos mo ang iyong ina harap-harapan sa mga tao. Sarili mong ina na paborito ka na anak, pero nakuha mong bastusin ang iyong ina dahil hindi mo nakuha yung gusto mo. Yun ang sabi, yun ang kwento ng mga kapwa mo taga Batangas, Batanggenyo. No less than Executive Secretary Ralph Recto na witness sa iyong attitude. May attitude problem ka. Sarili mong inaano mo sa publiko. Nabastos mo. Galing. At siguro tama nga yung sinabi ni Greco Belica na na-inherit mo, Leandro Lebiste, na-inherit mo yung wild spirit ng father mo na si Antonio Lebiste na alam natin nasa kulungan sa kasong pagpapatay. Pinatay yung childhood friend niya sa loob ng kanyang mismong opisina nung siya po ay gobernador. Yan po ang ama ni Leandro Lebiste.
So I will not, hindi ako magtataka kung hindi nga, tama nga siguro si Greco na na-inherit ni Leandro Libiste yung wild spirit ng kanyang ama, pero nung nakagawa po ng krimen yung kanyang ama, may katandaan na, may edad na po. Nung nakagawa ng krimen si Antonio, late former Governor Antonio Libiste, na nasa kulungan pa nga hanggang ngayon. 80 na po siya, yung ama niyan. So, bata-bata pa to si Leandro. Meron pa to, magmamature pa to ng kanyang wild spirit. Magmamature pa yung kasamaan niyan, kung ano yung ano niyan. Ngayon nga, nakikita na natin na may something na eh. So there will come a time in a few years from now, baka maging kagaya ng kanyang ama. Dahil sa wild spirit na na-inherit niya. Salamat Greco Bellica for pointing that out to us. At ito po, si Leandro Libiste ay may connection po sa PGMN ni Franco Mabanta. Meron po siyang connection doon. Bakit ito, Franco, bakit hindi na lang ito si Leandro Libiste ang kuhaan ninyo ng funds ninyo sa PGMN? Bakit kailangan pa kayo mangikil ng ibang politiko? Ayan bilyonaryo yan Naandyan na sa inyong kwadra yan si Leandro Libiste. Bakit hindi nyo hingan ng 350 million pesos? Bakit kailangan pa kayo mangikil ng iba? Meron naman kayo mga kliyente, di ba? May 2 kayong senador na pinanghinahawakan. Meron kayong isang cabinet member daw na hinahawakan sa pag PRPR ninyo. Bakit pa kayo nangikil sa isang tao? Sa bagay, tinarget ninyo. Talagang pinagplanuhan. Lumalabas ngayon mga kaibigan na pinagplanuhan talaga ng mga taga-PGMN na i-single out si dating Speaker Martin Romualdez na siraan. At kung ito po ay nagawa nila kaya dating Speaker Martin Romualdez, itong pagbablackmail, pangingikil, hindi po malayo na nagawa po nila ito sa iba pang mga personalidad o mga politiko, yung paninira. At naririnig na nga po natin yung pangalan ni dating Congressman Rilio ng dating kongresista ng Quezon City 4th District. Naririnig po natin, may post po siya at sinisingle din out din niya po yung isa sa mga yung lead host ng PGMN na si CJ Hero na meron na pong sabina galing sa NBI kasi siya po ay person of interest na sa kaso ng extortion ng grupo ni Franco Mabanta. Nasaan po si CJ Hero ngayon? Hindi po natin alam kasi po siya ay nag-deactivate nung gabi ng May 5 nung pumutok po na balita na nahuli nga po ng NBI sa isang entrapment operation itong si Franco Mabanta. Kakulango.
Manggap